Ang mga kandila sa ibabaw ng cake ay unti-unti nang nauubos kasabay ng aking pag-asang magiging maayos ang lahat ngayong gabi. 6 na taon. 6 na taong pagtitiis sa bawat pintas ni Doña Remedios at sa bawat pagbabaliwala ni Adrian. Ngunit ngayong gabi, bit-bit ko ang magandang balita. Ang kasaamihan, ang kumpanyang itinayo ko mula sa wala ay kinilala bilang Best Filipino Restaurant. Akala ko ito na ang tulay para sa pagbabago ng aming pagsasama. Ngunit ang bumungad sa akin sa dining room ay hindi isang masayang selebrasyon. Dun sa harapan ng hapagkain ng pilit kong inihanda, nakita ko si Adrian. Hindi siya naghihintay sa akin. Nakayakap siya kay Bianca Salazar, ang estratehikong kasama niya sa kumpanya, at marahas na nagahalikan. Adrian, mahinang tawag ko. Tila gumuho ang mundo ko nang bumaling ang tingin nila sa akin, hindi na may pagkagulat kundi may pandidiri. Tumayo si Doña Remedios mula sa dulo ng mesa, bit-bit ang isang makapal na sobre. Walang pasintabi, inihagis na ito sa aking dibdib. Tama na ang palabas, Mariela. Wala kang silbi. Hindi ka man lang nakapagbigay ng anak sa pamilyang ito. Nakahanap na si Adrian ng babaeng may marangal na karera at kayang magbigay ng hinaharap na hindi mo kayang ibigay. Anong ibig niyo pong sabihin? Nanginginig kong tanong. Annulment papers yan? Malamig na sagot ni Adrian. Bianca is pregnant, Mariela. At sa kanya nakasalalay ang promosyon ko sa kumpanya. You are nothing but a burden to my success. Isang burden ang kumpanya na ang kinikita ang nagpapakain sa kanila ang perang pambayad sa lifestyle nila ay itinuturing ng pabigat. Tumingin ako sa paligid. Ang mga palamuting inihanda ko ang paborito nilang pagkain, lahat ay binaliwala. Ang pagmamahal na inialay ko ng 6 na taon ay tinapakan na parang basahan. Ngunit nang mapalingon ako sa lamesa, nakita ko ang folder na hawak ni Bianca. Nakita ko ang isang draft ng dokumento na nagpaplano ng pag-takeover sa kasaamihan gamit ang pangalan ni Adrian. Ang galit na matagal kong kinimkim ay biglang naglaho na palitan ng isang malamig at matalim na linaw ng isip. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa sulok. Hindi na ako ang sunod-sunurang asawa. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Sa isang pindot, tinawagan ko si Pilar, ang aking manager sa kasaamihan. Pilar, frozen na ang lahat ng accounts. I-revoke ang access ni Adrian sa operational funds na yung oras na ito. I-lockdown ang lahat ng records. Pumaling ako kay Adrian. Ang luha ko ay natuyo na. Adrian, ang annulment papers na pinapirma mo, hindi ito ang katapusan ko. Ito ang simula ng pagbagsak ninyo. Sigurado ka bang gusto mo na akong umalis gayong alam mong sa akin nakapangalan ang lahat ng kinatatayon mo ngayon? Ano na naman ang pinagsasabi mo? Sigaw ni Doña Remedios. Inilabas ko ang aking singsing. Ang singsing na sumisimbolo sa 6 na taong pagkabulag ko at inilapag ito sa ibabaw ng cake na gawa ko. Hindi nyo man lang napansin na ang bawat subo nyo ng kanin sa loob ng 6 na taon ay galing sa pawis ko. Sige, ituloy nyo ang kasal nyo. Pero sisiguraduhin ko wala kayong natitira paglabas ko ng pintong ito. Lumabas ako ng bahay nang walang dala kundi ang aking mga gamit. Ngunit bitbit ko ang susi sa kanilang hinaharap. Ang gabi ay malamig, ngunit ang nararamdaman ko ay apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan nila. Ang hangin sa labas ng mansyon ng mga Villanueva ay tila mas matalim sa balat. Bitbit ko ang isang maliit na maleta ang tanging, dala ko matapos ang 6 na taon ng pag-aalay ng buhay sa pamilyang iyon. Ang mga guard sa gate ay tumingin sa akin nang may pagtataka, ngunit hindi ko sila nilingon. Ang bawat hakbang ko palayo sa gate na iyon ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng aking dignidad. Hindi ako pwedeng bumalik sa dati kong apartment. Masyadong malapit iyon sa mga Villanueva. Huminto ako sa tapat ng isang convenience store at binuksan ang aking phone. Maraming missed calls mula kay Pilar. Agad ko siyang tinawagan. Mariela, Diyos ko, ano bang nangyari?
Biglang nag-notify sa system na naka-freeze ang lahat ng funds at access ni Adrian. Boses ni Pilar sa kabilang linya, halong kaba at pag-aalala. Pilar, wala na. Tapos na ang lahat. Sagot ko, pilit pinatatag ang boses. Ngayong gabi, pinalayas nila ako. Adrian is with Bianca at balak nilang agawin ang kasaamihan. Sandaling tumahimik ang linya at narinig ko ang mahinang pag-ungol ni Pilar. Alam niya ang lahat ng sakripisyo ko kung paano ko itinago ang pagiging may-ari ko ng restaurant dahil ayaw kong magmukhang mas matagumpay kay Adrian. Saan ka tutuloy, Mariela, delikado ka? Sa Tagaytay. Sa rest house na ipinamana sa akin ni tatay bago siya pumanaw. Doon ko itatago ang lahat ng mga original documents at record books ng kumpanya. Wag na wag mong ibibigay ang access kay Adrian kahit anong banta o pananakot ang gawin nila. Sumakay ako ng taxi patungong bus terminal. Habang nakatanaw sa labas ng bintana, nakita ko ang mga naglalakihang billboards ng mga kumpanyang hawak ng mga Villanueva. 6 na taon kong ipinagmalaki ang apelyidong yon, ngunit ngayon, ito ay parang isang bahid na gusto ko nang burahin. Pagdating ko sa Tagaytay, sinalubong ako ng lamig ng gabi at ang katahimikan ng maliit na bahay. Ito ang lugar kung saan kami madalas mag-usap ni tatay, ang tanging tao sa pamilyang yon na tunay na nagpahalaga sa akin. Pagkapasok ko agad kong nilapitan ang isang lumang cabinet. Sa ilalim ng isang double-bottom na drawer, inilabas ko ang isang lumang box. Doon nakatago hindi lang ang mga financial records, kundi pati na rin ang isang USB drive na iniwan ni tatay bago siya mamatay. Hindi ko ito napagtuunan ng pansin noon dahil sa sobrang pagluluksa. Inilagay ko ang USB sa aking laptop. Ang unang file na bumungad sa akin ay isang video. Mariela, anak. Boses ni tatay sa screen. Payat siya at tila nahihirapan huminga. Kung napapanood mo na ito, ibig sabihin ay nasa bingit ka na ng pagpili. Alam kong mahal mo ang asawa mo, pero nakikita ko ang ginagawa nila sa iyo. Hawak ko ang ebidensya ng mga maling transaksyon ni Adrian sa kumpanya. Huwag kang magpaapi. Naramdaman ko ang pagtulo ng mainit na luha sa aking pisngi. Hindi ako nag-iisa. Ang pagmamahal na akala ko ay sinayang ko ay may naiwan palang proteksyon para sa akin. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay nabasad ng tunog ng aking phone. Isang notification mula sa bangko, isang malaking halaga ang sinusubukang i-withdraw mula sa account ng kasaamihan, isang attempt na ginawa gamit ang digital signature na ninakaw ni Adrian sa akin. Napang-iti ako ng mapait. Akala nila ay mahina ako. Akala nila ay hanggang doon na lang ang kaya kong gawin. Sige, Adrian. Bulong ko sa dilim. Subukan mo pang galawin ang perang hindi sa iyo at sisiguraduhin kong sa kulungan ng tuloy mo. Binuksan ko ang laptop at nagsimulang mag-draft ng email sa board of directors. Hindi na ako ang babaeng naghihintay ng validation mula sa asawa. Ngayon ako na ang hahawak ng renda. Ang gabi sa Tagaytay ay tila lalong dumidilim, ngunit ang nasa screen ng aking laptop ay nagbibigay ng liwanag na hindi ko akalaing makikita ko pa. Matapos ang video message ni tatay, binuksan ko ang iba pang mga files sa loob ng USB drive. Hindi lamang ito basta financial records. Ito ay isang detalyadong kronolohiya ng mga maling transaksyon at mga ghost projects na pinondohan ni Adrian gamit ang pondo ng kasaamihan. Bawat file ay may kasamang digital receipt at email trail. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga kamay hindi sa takot, kundi sa galit. 6 na taon kong ipinagkatiwala ang aking puso at ang aking negosyo sa taong walang ginawa kundi ubusin ang aking pinaghirapan para sa kanyang sariling ambisyon. Nakatitig ako sa isang particular na folder na may label na ebidensya laban sa mga Villanueva. Sa loob nito ay ang kontrata ng lupang kinatatayuan ng mansyon nila. Napaluwa ang aking mga mata. Ang lupa ay hindi pag-aari ni Doña Remedios tulad ng lagi niyang ipinagmamalaki sa lahat. Ang lupa ay nakapangalan sa isang trust fund na ipinagawa ni tatay para sa akin matagal na panahon na ang nakalilipas.
Salamat, tatay. Bulong ko sa hangin. Kahit wala ka na, ikaw pa rin ang sandigan ko. Habang abala ako sa pagsusuri ng mga dokumento, biglang tumunog ang aking phone. Si Bianca, ang babaeng nangahas na sumira sa buhay ko, ay nagpadala ng text message. Mariela, don't be foolish. Adrian has the legal team to nullify your access to the restaurant. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Just sign the waiver and maybe we'll let you keep a small percentage of the shares. Napatawa ako ng mapait. Small percentage ninanakaw na nila ang buong pagkatao ko tapos gusto pa nilang magmukha akong magnanakaw sa sarili kong kumpanya. Hindi ko na sinayang ang oras. Tinawagan ko si Rafael Manansala, ang dating abogado ni tatay na nagtatrabaho sa isang kilalang law firm sa Makati. Siya ang tanging taong alam kong tapat sa aming pamilya noong nabubuhay pa ang biyenan ko. Mariela, anong nangyari na babalitaan ko ang tungkol sa annulment niyo ni Adrian? Boses ni Rafael sa kabilang linya. Ramdam ko ang pag-aalala sa kanya. Rafael, kailangan kita. May hawak akong mga dokumento. Sila Adrian at Bianca, sinubo nilang i-take over ang Casa Amihan at pati ang bahay nila ay nakapangalan pala sa akin. They tried to discard me like trash, but they made a huge mistake. Tumahimik si Rafael ng sandali. Nasa Tagaytay ka, hindi ba? Diyan ako pupunta bukas ng umaga. Mariela, makinig ka. Huwag kang lalabas ng rest house. Alam kong sinusubukan nilang hanapin ang kinaroroonan mo. Huwag kang maglalagay ng kahit anong post sa social media. Pagbaba ng telepono, naramdaman ko ang pagod na unti-unting yumayakap sa aking katawan. Ngunit bago ako natulog, may isang bagay pa akong kailangang gawin. Binuksan ko ang social media account ni Bianca. Nakita ko ang isang post niya, isang picture ng kanilang victory party sa mansyon, may caption na, "New beginnings, new power." Nakita ko sa background ng picture ang mga litrato namin ni Adrian. Ang isa sa mga litratong yon ay may nakatagong susi sa likod ng frame, ang susi ng safety deposit box sa bangko kung saan nakatago ang original deed ng Casa Amihan. Hayaan niyo silang magdiwang isip ko habang nakatingin sa mukha ni Bianca sa screen. Dahil sa bawat minuto na ginugugol nyo sa pag-aakala na panalo na kayo ay isang minuto ng paghahanda ko para sa pagbagsak nyo. Humiga ako sa kama. Hawak ang USB drive na parang isang sandata. Hindi na ako ang babaeng natatakot sa kahihiyan hiya. Ang kahihiyan ay para sa mga taong walang prinsip. At ngayong gabi, alam ko na kung sino ang tunay na may hawak ng alas. Pagsapit ng bukang liwayway ang kapayapaan sa Tagaytay ay nabasag ng sunod-sunod na ingay ng notification sa aking phone. Hindi lang basta messages, puro screenshots ng mga news articles at posts sa Facebook. Casa Amihan gumagamit ng mga expired na sangkap. Isang whistleblower, ibinunyag ang kalinisan ng mga pagkain. Nanglamig ang buong katawan ko. Mabilis kong binasa ang mga detalye. May isang anonymous source na nag-post sa social media. May kasama pang edited na video na nagpapakita ng isang kusina na puno ng dumi na hindi naman kusina ng Casa Amihan. Ngunit dahil sa tindi ng pag-edit, kamukha nito ang aming layout. Bianca, bulong ko. Ito ang paraan niya para pabagsakin ang market value ng kumpanya ko. Kapag bumagsak ang reputasyon ng Casa Amihan, mapipilitan ng Board of Directors na ibenta ang kumpanya sa halagang barya-barya lamang at dun papasok si Adrian para i-rescue ang brand. Napakatalino at napakawalang hiya. Hindi pa ako nakakabawi sa gulat ay tumunog ang aking telepono. Numero ni Doña Remedios. Mariela, anong ginawa mo sa restaurant mo? Sigaw niya sa kabilang linya. Dahil sa kapabayaan mo, nadadamay ang pangalan ng mga Villanueva Adrian is being dragged into the mud. Ngayon din, ilabas mo ang digital keys at pirmahan mo ang transfer of ownership para maayos namin ang gulo. Hindi ko gagawin yan, Doña Remedios. Sagot ko, pilit pinanatiling kalmado ang boses kahit nagganggalit ang aking kalooban. Alam natin pareho na hindi dumi ng kusina ang problema.
Ang problema ay ang ingit ninyo sa tagumpay ng kasaamihan. Wala kang hiya, sigaw niya. Kung hindi mo ilalabas ang papers, sisiguraduhin kong wala kang matitira. I have connections sa media at sa barangay. Ipapapulis kita sa kasong estafa at pagtakas sa mga obligasyon mo sa pamilya. Pinabaan ko siya ng telpono bago pa siya makapagsalita muli. Ang banta niya ay walang saysay dahil alam kong wala silang legal na basehan. Ngunit ang banta sa reputasyon ng kasaamihan ang tunay na panganib. Ilang minuto ang nakalipas, dumating si Rafael sa rest house. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata pero nananatiling direkta ang kanyang tingin. Napanood mo na ba ang balita? Tanong niya, pagkapasok na pagkapasok. Bianca is using the media to sabotage the brand. Sagot ko habang ipinapakita sa kanya ang laptop. Rafael, kailangan nating kumilos. Hindi tayo pwedeng maghintay na tuluyang masira ang pangalan ng restaurant. May masama pa akong balita, Mariela. Sabi ni Rafael, sabay lapag ng isang file sa mesa. Pinadalhan na nila ng notice ang mga supplier natin. Sinasabi nilang hindi na tayo nagbabayad ng utang. Pinipilit nilang i-boycott tayo ng mga local farmers at vendors. Naramdaman ko ang pag-igting ng aking panga. Pinagkakaita nila ako ng kabuhayan hindi lang ang sa akin kundi pati na ang sa daan-daang empleyado ko. Rafael, alam kong may paraan. Tumingin ako ng diretso sa kanya. Alam ko ang mga tao sa likod ng mga peking posts na yan. Nakikita ko ang IP addresses na nag-access sa server ng restaurant nitong mga nakaraang araw. Lahat yan galing sa personal laptop ni Adrian. Napangiti si Rafael, isang matabang na ngiti. Iyon ang kailangan ko. Kung may access tayo sa logs ng server, pwede nating gamitin ang anti-cybercrime law laban sa kanila. Pero Mariela, once na ginawa natin ito, wala nang balikan. Ang asawa mo mismo ang kakasuhan natin. Huminga ako ng malalim. Ang sakit na naramdaman ko nung gabing yon sa mansyon, ang paghalik nila ni Bianca, ang paghagis ng annulment papers, ay naging isang matalim na desisyon. Ipagpatuloy natin, Rafael, sagot ko. Hindi na ako ang babaeng titiisin ng ganitong klaseng kawalan ng katarungan. Kung gusto nilang makipaglaro ng marumi, ipapakita ko sa kanila kung gaano kalalim ang hukay na pinaghahandaan nila para sa sarili nila. Ngunit sa gitna ng aming pagpaplano, isang tawag ang pumasok sa phone ni Rafael. Mula sa ospital, si Pilar. Rafael, kailangan mo itong malaman, sabi ni Pilar sa kabilang linya umiiyak. May mga taong pumasok sa main branch. Sinira nila ang mga kagamitan at sinakta ng ilang staff. Kailangan na natin ng tulong. Nanginig ang aking mga kamay. Hindi na lang ito pera. Hindi na lang ito reputasyon. Buhay na ng mga taong itinuring kong pamilya ang nakataya. Hindi na ako nag-atubili. Sumama ako kay Rafael pabalik ng Maynila. Sa bawat kilometro ng biyahe ang bawat subok na tawag ko kay Pilar ay nauuwi lang sa voicemail. Ang kaba sa aking dibdib ay halos hindi ko na makayanan. Ngunit pinilit kong magbuhos. Ang pag-atake sa restaurant ay hindi lang isang simpleng krimen. Ito ay isang malinaw na pagtatangka na ubusin ang huling depensa ng kasaamihan. Pagdating namin sa main branch, nakita ko ang mga nagkalat na basag na plato at mga upuang nakatumba. Ang mga empleyado ko, ang mga taong kasama kong bumuo ng kumpanya mula sa wala, ay nakaupo sa labas. Ang ilan ay may pasa at sugat. Si Pilar, ang aking pinagkakatiwalaang manager, ay nakaupo sa isang silya nilalagyan ng yelo ang kanyang braso. Pilar? Mabilis akong lumapit at niyakap siya. Anong nangyari? Sino ang may gawa nito? Mga lalaking nakamask, Mariela? Nangangatog na sagot ni Pilar. Sabi nila, utos daw ito ng management. Sabi pa nila, wala na raw ang may-ari at dapat na kaming umalis dahil isasara na ang branch na ito. Management. Ang salitang ginagamit ni na Adrian at Bianca para itago ang kanilang mga kamay sa dugo. Habang kinakausap ni Rafael ang mga pulis, nakita ko ang isang grupo ng mga tao na papasok sa restaurant. Hindi sila pulis. Sila ay mga abogado at tauhan mula sa kumpanya ni Adrian.
Sa harap nila ay si Bianca, nakasuot ng mamahaling blazer at nakangisi habang tinitingnan ang kaguluhan. Look at this place, wika ni Bianca na makalapit siya sa akin. Napakagulo. Siguro panahon na para ibigay mo na ang kasaamihan sa amin, Mariela? Mas mapapahalagahan namin ang brand na ito kaysa sa mga taong to na loyal sa isang taong wala ng kapangyarihan. Tumayo ako ng matuwid. Ang bawat sugat ng mga staff ko ay parang sugat na rin sa aking balat. Bianca, hindi mo alam ang ginagawa mo. Ang pag-atake sa private property at pananakit sa mga staff ay hindi lang annulment case. Crime ito. Crime? Tumawa siya ng sarkastiko. Wala kaming kinalaman sa nangyari rito. Baka nagkataon lang na galit ang mga tao sa expired na sangkap ninyo. Sa puntong iyon, lumapit si Rafael sa amin bit-bit ang kanyang tablet. Miss Salazar, baka gusto niyo ring makita ito, wika ni Rafael ipinapakita ang screen sa mukha ni Bianca. May record ang CCTV ng katabing shop. Malinaw na nakunan ang mga plaka ng sasakyan na ginamit ng mga lalaking nag-vandalize dito. At sa pagkakaalam ko, ang mga sasakyang yon ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng kumpanya ninyo. Nabura ang ngisi sa mukha ni Bianca. That's impossible. Pwede namang i-edit ang ganyan? Kaya nga nating patunayan sa korte. Sagot ko, lumalapit sa kanya hanggang sa magkaharap ang aming mga mukha. Hindi ako natatakot sa inyo, Bianca. Akala nyo ba ay wala akong inihanda bawat galaw ninyo, bawat banta at bawat sentimong ninakaw ninyo, lahat yan ay may resibo. Biglang lumabas si Adrian mula sa likod ni Bianca. Mukhang gulat na makita ako roon. Mariela, tama na ito. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Adrian, tiningnan ko siya ng diretso sa mata, ang taong minahal ko ng buong puso at ngayon ay estranger na sa akin. Ang pagpili mo sa kanya ay isang pagkakamali, pero ang pag-atake sa mga taong ito, yan ang magiging katapusan mo. Umikot ako at hinarap ang mga staff ko. Pilar, lahat ng nasira ipapaayos natin. Rafael, file the charges immediately. Hindi tayo aatras. Habang papalabas kami ng restaurant, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas. Hindi na ako ang babaeng nagmamakaawa para sa pagmamahal. Ako na ang babaeng handang makipaglaban para sa katarungan. Sa labas, nakita ko si Doña Remedios na nakatanaw mula sa kanyang kotse. Nang magtama ang paningin namin, iniwas niya ang kanyang tingin. Alam kong nagsisimula na silang makaramdam ng takot. At sa larong ito, ang unang natatakot ang siyang unang matatalo. Ang hangin sa tanggapan ni Rafael sa Makati ay tahimik kabaliktaran ng nagngangalit na bagyo sa aking isip. Pinapanood ko siya habang masinsinang inaayos ang mga dokumentong nakalap namin mula sa server ng kasaamihan at sa USB ni tatay. Nakapag-file na tayo ng reklamo sa NBI Cybercrime Division at PNP tungkol sa pag-atake sa restaurant at sa digital forgery na ginawa ni Adrian. Sabi ni Rafael, ibinababa ang kanyang salamin. Pero Mariela, hindi ito magiging madali. Malakas ang impluensya ni Bianca sa media. Pwede nilang paikutin ang balita at palabasing tayo ang nagsasagawa ng demolition job laban sa kanila. Sumandal ako sa upuan. Ang pagiging tahimik ng kasaamihan ang naging kalasag ko sa loob ng maraming taon, nungit ngayon, ito rin ang ginagamit nilang sandata laban sa akin. Anong kailangan natin para hindi nila mabago ang kwento? Tumitig sa akin si Rafael, seryoso ang kanyang mga mata. Kailangan nating patunayan na sila mismo ang nangangailangan ng pera. Kailangan nating ilantad ang motibo nila. Bakit nila gustong i-take over ng biglaan ang kumpanya? Kumunot ang nuko? O nga naman. Kung ang kumpanya ni Adrian at ang pamilya niya ay ganon kaperpekto at kasing yaman gaya ng pinagmamalaki ni Doña Remedios, bakit nila kailangang magnakaw sa asawa nilang itinuturing nilang walang silbi? Binuksan ko ang isa pang folder mula sa files ni tatay. Doon ko napansin ang mga transaksyon na paulit-ulit na ginagawa ni Adrian. Hindi lang siya kumukuha ng pondo.
Binabayaran niya ang mga consultancy fees sa isang dummy corporation. Rafael, tingnan mo ito. Itinuro ko ang screen. Ang korporasyong ito, BS Strategic Solutions, ang tumatanggap ng pera na dinay-divert ni Adrian mula sa kasaamihan. BS? Bianca Salazar, pabulong na sabi ni Rafael na lalaki ang mata. Kung ganon, hindi lang nila ninanakawan ng restaurant, si Bianca mismo ang humihigop ng pera para sa sarili niya. Isang plano ang unti-unting nabuo sa isip ko. Kailangan ko silang paglaruan gamit ang sarili nilang kasakiman. Sa tulong ni Pilar na pilit bumabangon mula sa nangyaring gulo, nakipag-ugnayan ako sa isa sa mga major suppliers ng Bianca's Dummy Corporation, isang supplier na dati kong pinautang at kilala ko ng personal. Nagpanggap akong may hawak na emergency funds at handang i-release ito, pero kailangan kong makita kung saan mapupunta ang pera. Pinasadya ko ang pagpapalabas ng balita na ang kasaamihan ay nagbenta ng isang malaking bahagi ng shares sa isang anonymous investor at ang malaking pondo ay maililipat sa main account ng kumpanya bukas ng hapon. Hindi nga ako nagkamali. Kinabukasan habang nasa loob ako ng isang discreet na sasakyan kasama si Rafael sa tapat ng bangko, nakita namin ang pagdating ni Bianca. Nakasuot siya ng malaking sunglasses at nagmamadaling pumasok sa loob bit-bit ang mga peking dokumento na nagpapakitang siya ang authorized representative ni Adrian. Nakagat niya ang pain, bulong ko. Nang pumasok si Bianca agad, hiningi ng teller ang verification. Ito ang sandaling hinihintay ko. Gamit ang aking tablet, binuksan ko ang system alert. Sa tuwing susubukan niyang mag-transfer ng pera, lalabas ang isang prompt na kailangan ng fingerprint verification ng tunay na may-ari. Sinubukan ni Bianca ng ilang beses nakikita ko sa kamera ang kanyang pagkadismaya at pagkasindak. Nang lumapit ang bank manager, lalo siyang namutla. Nadinig namin sa earpiece na nakakonect sa system ang boses ng manager. Ma'am, the account is red flag for suspicious activity. Kailangan po nating tawagin ang PNP Anti-Fraud Division para i-verify ang mga dokumentong hawak ninyo. Nagpanik si Bianca. Mabilis siyang umalis, hindi na nakuha ang kanyang mga peking papel. Habang naglalakad siya palabas, tumawag siya kay Adrian. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, isang takot na dati ay ako lamang ang nakakaramdam. Nilingon ko si Rafael na nakangiti ng tipid. Nasa atin na ang ebidensya ng attempted fraud. Kasama ang mga dokumentong iniwan niya, sapat na ito para mag-file ng direct case of estafa at forgery laban kay Bianca. Huminga ako ng malalim. Pakiramdam ko ay nabunutan ako ng tinik. Ihanda mo ang lahat, Rafael. Sa susunod na magkaharap kami, hindi na sa labas ng bangko. Doon na sa lugar kung saan hindi siya makakatakas. Ang silid-pulong sa pinakamataas na palapag ng Villanueva Media Group ay napapaligiran ng mga salamin na nakadungaw sa lungsod ng Quezon City. Sa gitna ng mahabang mesa ay nakaupo ang mga board of directors, mga taong matagal nang nakikinabang sa mga pinaghirapan ko nang hindi man lang nalalaman ang aking pangalan. Sa dulo ng mesa, nakatayo si Adrian, suot ang kanyang mamahaling suit habang ipinapakita ang isang slide presentation. Sa tabi niya si Bianca ay pilit na pinapanatili ang kanyang poise kahit na nakikita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay habang humahawak ng panulat. With this strategic partnership between Villanueva Media and the restructured Casa Amihan pagmamalaki ni Adrian sa harap ng mga investors, we are looking at a 30% growth in the next quarter. We have already secured the operational transition. Anong operational transition ang sinasabi mo, Adrian? Ang pinto ng silid-pulong ay bumukas. Lahat ng mata ay napalingon sa akin. Pumasok ako na walang dalang anuman, kundi ang aking dignidad at si Rafael na bitbit ang isang makapal na folder. Nakasuot ako ng isang simpleng asul na blazer, kulay ng kapayapaan. Ngunit sa pagkakataong ito ang kulay ng aking paniningil. Mariela? Gulat na bulong ni Adrian. Agad na rumespond ang kanyang mukha ng matinding galit. Anong ginagawa mo rito? This is a private corporate meeting.
Security, huwag mong abalahin ang security, Mr. Villanueva. Malamig na sumingit si Rafael sabay lapag ng isang opisyal na dokumento sa tapat ng chairman ng board. Hawak ko ang isang cease and desist order mula sa korte. Anumang transaksyon o partnership na kinakasangkutan ng kasaamihan ay hindi maaaring magpatuloy ng walang pahintulot ng aking kliyente si Ing Mariela de Vera Villanueva, ang nag-iisang may-ari at CEO ng kasaamihan. Bulong-bulungan ang agad na sumakop sa buong silid. Ang mga muka ng mga board members ay napuno ng pagtataka at pagkabahala. Sinungaling? Sigaw ni Bianca, tuluyang nawalan ng kontrol sa kanyang emosyon. Si Adrian ang nagtayo ng kumpanyang yon? Ikaw isang simpleng may bahay na walang alang kundi magluto sa kusina. Tumingin ako kay Bianca nang may halong awa. Oo, Bianca, nagluluto ako sa kusina dahil doon nagsisimula ang bawat tagumpay ng kasaamihan. Pero habang nagluluto ako, nakalimutan niyo yata na ako rin ang pumipirma ng bawat tseke, bawat kontrata at bawat permit ng kumpanyang gusto ninyong nakawin. Inilabas ni Rafael ang mga dokumento mula sa folder at ipinamahagi ito sa mga miyembro ng board. Narito po ang original Articles of Incorporation at ang audit report ng kasaamihan. Makikita ninyo rito na ang pondo na ipinangangako ni Adrian sa inyo ay hindi kailanman naging pag-aari ng Villanueva Media. Mas malala pa narito rin ang bank statement na nagpapakitang si Mr. Villanueva ay nag-withdraw ng pondo mula sa kasaamihan nang walang pahintulot para ipambayad sa mga personal na utang ni Ms. Salazar. Nanlaki ang mga mata ng chairman habang binabasa ang mga papeles. Tumingin siya ng matalim kay Adrian. Is this true, Adrian? Ginamit mo ang pondo ng ibang kumpanya para sa pansariling interes? No, Chairman. This is a setup. Gawa-gawa lang ng babaeng yan ang mga dokumentong yan dahil naghihiganti siya sa akin. Pautos na depensa ni Adrian habang ang pawis ay unti-unti nang tumutulo mula sa kanyang no. Gawa-gawa. Lumapit ako sa kanya, tinitigan ko siya sa mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may pagmamahal, ngunit na yon ay wala ng laman, kundi karumihan. Adrian, ang digital signature na ginamit mo para i-bypass ang accounts ko, nakalimutan mo bang ako ang gumawa ng system na yon? Bawat pagsubok mong pumasok sa account ko ay na-record ng Cybercrime Division ng NBI. Hinarap ko ang mga board members. Maging matalino kayo. Ang kumpanyang ito ay nakatayo sa mga kasinungalingan na magkasintahang ito. Kung itutuloy ninyo ang partnership, hindi lang pera ang mawawala sa inyo, kundi pati ang lisensya ninyo. Bago pa makapagsalita si Adrian, tumayo ang chairman. The board is suspending all negotiations with Mr. Villanueva. We will conduct an internal investigation. Adrian Bianca, leave the room. Nang hina ang mga tuhod ni Adrian at napaupo sa kanyang silya. Si Bianca naman ay mabilis na lumabas ng silid, hindi makayanan ang kahihiyang hiya na tanggap sa harap ng mga taong pinagmamayabangan niya noon. Habang naglalakad ako, palabas hinarap ko si Adrian sa huling pagkakataon. Sinabi ko sa iyo, Adrian, ang pag-alis ko sa mansyon niyo ay hindi katapusan ko. Ito ang simula ng pagbagsak ninyo. Ang balita tungkol sa suspensyon ni Adrian at ang investigasyon sa Villanueva Media Group ay mabilis na kumalat sa mga business circles sa Maynila. Hindi nagtagal ang mga pahayagan at online blogs na dati ay pinupuno ng mga peking paninira laban sa kasaamihan ay nagsimula ng magbago ng ihip ng hangin. Ngayon, ang pangalan na ng mga Villanueva at ni Bianca ang nakakaladkad sa putik. Nasa opisina ako ni Rafael nang pumasok si Pilar, bitbit ang isang tray ng kape at may niti sa kanyang mga labi na matagal ko nang hindi nakikita. Mariela, bumabalik na ang mga suki natin sa main branch, masayang balita ni Pilar. Matapos lumabas ng katotohanan na biktima lang tayo ng sabotahe, lalang dinalagsa ng mga tao ang restaurant. Gusto nilang ipakita ang suporta sa iyo. Salamat sa Diyos, Pilar. Sagot ko habang humihigop ng kape. Pero hindi pa tapos ang laban.
Hanggat hindi pa nakukulong ang mga taong nagpahirap sa atin, hindi pa tayo ligtas. Tumingin si Rafael sa kanyang laptop at may tinapik na file. Mariela, formal nang nagsampa ng demanda ang bangko laban kay Bianca para sa attempted bank fraud. At ang mas mabigat, ang NBI ay nagpalabas na ng subpoena para kay Adrian tungkol sa cyber financial forgery. Habang nag-uusap kami, biglang tumunog ang aking personal phone. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito. Mariela, please. Isang pamilyar ngunit basag na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Si Adrian. Wala na ang dating mayabang at malamig na tono. Ngayon, tila isang bata siyang nagmamakaawa. Mariela, mag-usap naman tayo. Kahit sa huling pagkakataon lang, nagkamali ako, aminado ako, na-manipulate lang ako ni Bianca. Alam mo namang mahal kita, di ba? Naramdaman ko ang matinding pandidiri sa aking dibdib. Na-manipulate, mahal kita. Ang mga salitang ito ay parang mga lason na pilit niyang isinusubo sa akin para lamang iligtas ang kanyang sarili. Adrian, malamig kong sagot. Nung hinayaan mong saktan ako ng ina mo, nung pinalayas niyo ako sa gitna ng gabi nang walang kahit ano, at nung hinayaan mong sirain ni Bianca ang kasaamihan, nasaan ang pagmamahal na sinasabi mo? Mariela, sisisay nila ang karera ko. Mawawala ang lisensya ko, ang kumpanya. Kukunin ng board ang lahat ng shares ko. Please, bawiin mo ang kaso. Para na rin kay tatay, hindi ba't nangako ka sa kanya na aalagaan mo ang pamilyang ito? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito, Adrian, pero hindi kasama sa pangako ko kay tatay ang magpaapi sa isang katulad mo. Ang batas na ang magpapasya sa iyo ngayon. Inibaba ko ang telepono at hinarap si Rafael. Gusto niyang gumamit ng utang na loob para konsensyahin ako gamit ang pangalan ni tatay. Pero hindi niya alam na si tatay mismo ang nagbigay sa akin ng lakas para labanan siya. Mabuti ang ginawa mo, Mariela, sang-ayon ni Rafael. Huwag kang magpapadala sa emosyon. Ang mga taong ganyan ay gagamitin ng bawat kahinaan mo para lang makaligtas. Ngunit hindi pa natatapos ang araw na iyon nang makatanggap kami ng ulat mula sa pulisya. Si Bianca, matapos malaman na may warrant of arrest na laban sa kanya, ay biglang nawala sa kanyang kondominium. Tumakas siya. Naka-lockdown na ang mga airport at ports, ngunit kailangan nating mag-ingat, paalala ni Rafael. Ang isang taong desperado at walang nang maiisip na paraan para makatakas ay madalas na gumagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Tumingin ako sa labas ng bintana habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa salamin. Ang pakiramdam ng tagumpay ay may kasamang kakaibang kaba. Ang panganib ay hindi pa ganap na lumilipas. At alam kong bago tuluyang sumuko ang mga Villanueva at si Bianca, gagawa muna sila ng isang huling hakbang na maaaring maglagay sa aming lahat sa kapahamakan. Ang mansyon ng mga Villanueva na dati ay simbolo ng karangyaan at kapangyarihan, ay tila naging isang madilim at abandonadong kastilyo. Wala na ang mga mamahaling sasakyan sa garahe at ang mga katulong ay isa-isa nang umalis matapos hindi mapasahod ng ilang linggo. Nakatayo si Doña Remedios sa gitna ng sala, hawak ang isang baso ng tubig na nanginginig. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay bakas ang matinding stress at kawalan ng tulog. Sa tapat niya nakaupo si Adrian, nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad habang umiiyak ng tahimik. Paano nangyari ito, Adrian? Nanginginig na tanong ni Doña Remedios. Ang shares natin sa kumpanya, ang mansyong ito, paano nalaman ng bangko na nakasanla na pala ang lahat ng ito? Si Bianca, bulong ni Adrian, hindi makatingin sa kanyang ina. Siya ang nag-ayos ng mga dokumento para sa loan. Akala ko legal ang lahat. Sabi niya gagamitin ang pera para bilhin ang mga shares ng kasaamihan. Pero inilipat niya ang lahat ng pondo sa kanyang personal offshore account bago siya tumakas. Diyos ko, napasigaw si Doña Remedios na bitawan ang basong hawak na nabasag sa sahig.
Sinasabi mo bang wala na tayong natitira ang perang pinaghirapan ng papa mo, ang pangalan natin? Lahat nawala dahil sa babaeng yon. Sa sandaling yon, ang tunog ng doorbell ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Umaasa si Adrian na baka ito na ang kanyang mga abogado o si Bianca na nagbago ang isip. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Ngunit, hindi si Bianca ang nakatayo doon. Ako. Kasama si Rafael at dalawang kinatawan mula sa Sheriff's Office ng Quezon City. Mariela, bulong ni Adrian may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Nandito ka ba para tulungan kami? Alam kong may puso ka pa. Pakiusap ang mama ko. Hindi niya kakayanin kung mawawala ang bahay na ito. Tumingin ako sa loob ng sala na dati ay saksi sa aking mga luha at pagtitiis. Pagkatapos ay tumingin ako kay Doña Remedios na ngayon ay nakatitig sa akin nang may halo ng galit at takot. Hindi ako nandito para sa inyo, Adrian, malamig kong sagot. Nandito ako kasama ang sheriff para isilbi ang writ of possession para sa mansyong ito. Writ of possession? Sigaw ni Doña Remedios habang lumalapit sa pinto. Anong karapatan mo bahay ko ito, ipinatayo ito ng asawa ko? Inilabas ni Rafael ang orihinal na titulo ng lupa at ang kopya ng depormal na kasunduan na ginawa ni tatay bago siya pumanaw. Doña Remedios, ang lupang kinatatayuan ng mansyong ito ay nakapangalan sa isang irrevocable trust fund na pag-aari ni Gang Mariela de Vera. Bukod dito, ang mga pautang na kinuha ni Adrian gamit ang bahay na ito bilang kolateral ay binili na ng Casa Amihan Corporate Holdings mula sa bangko matapos kayong mag-default sa inyong mga bayarin. Ibig sabihin, gulat na sabi ni Adrian, unti-unting nare-realize ang katotohanan. Ibig sabihin, Adrian, ako na ang nagmamay-ari ng bahay na ito ngayon, pagpapatuloy ko. Ang mansyong ipinang-akit ninyo kay Bianca, ang mansyong naging bilangguan ko sa loob ng 6 na taon ay sa akin na. Napahawak si Doña Remedios sa kanyang dibdib tila nahihirapang huminga. Mariela, pakiusap. Huwag mo kaming palayasin. Saan kami pupunta, wala kaming ibang matitirhan. Ang hiya kahihiyan sa mga kapitbahay, sa simbahan, hindi ko kakayanin. Tiningnan ko siya, walang galit, walang paghihi, ganti sa aking puso, kundi isang malalim at malamig na katotohanan. Noong pinalayas ninyo ako sa gitna ng gabi, Doña Remedios, naisip niyo ba kung saan ako pupunta? Naisip niyo ba ang hiya ko nang iharap ninyo sa akin ang kabit ng anak ninyo sa mismong hapagkainan ko? Hindi siya makasagot. Napayo ko siya, ang kanyang dating mataas na no ay tuluyan ng bumaba sa lupa. May 30 araw kayo para i-vacate ang property, sabi ko habang tumatalikod. At Adrian, ang kaso mo sa NBI ay tuloy pa rin. Huwag mong subukang tumakas gaya ng ginawa ng kasintahan mo dahil mas lalo lang lalalim ang hukay mo. Habang naglalakad kami palayo sa mansyon, naramdaman ko ang kakaibang katahimikan sa aking sarili. Hindi ang paninira o ang pagpapalayas sa kanila ang nagbigay sa akin ng kapayapaan, kundi ang pagbawi sa huling peraso ng aking buhay na kinuha nila sa akin. Ngunit habang papasok kami sa sasakyan, tumunog ang telepono ni Rafael. Isang tawag mula sa security ng Casa Amihan Main Branch sa Quezon City. Ati Manansala, wika ng boses sa kabilang linya, may halong takot. May nakitang kahina-hinalang tao sa paligid ng kusina ng main branch. May dala mga kanister ng gas. Sinubukan naming habunin pero nakatakas. Naramdaman ko ang biglang pagsikip ng aking dibdib. Si Bianca. Ang kanyang huling laro ay hindi pa tapos. Ang gabi ng Taonan National Restaurant Awards sa Quezon City Convention Center ay napakakulay. Ang bulwagan ay puno ng mga kilalang tao sa industry, ang mga mamamahayag at mga camera na nag-broadcast ng event ng live sa telebisyon at social media. Ang Casa Amihan ay isa sa mga pangunahing nominado para sa Restaurant of the Year. Sa kabila ng ingay at liwanag ng mga spotlight, may bigat sa aking dibdib. Ang balita tungkol sa tangka ng pagsabog o palununog sa aming branch noong nakaraang araw ay hindi pa rin nawawala sa isip ko.
Doble ang seguridad na ipinalagay ko sa paligid ng aming mga branch, ngunit iba ang pakiramdam ko ngayong gabi. Mariela, magiging maayos ang lahat, bulong sa akin ni Rafael habang nakaupo kami sa aming mesa. Inayos niya ang aking buhok ng bahagya, isang simpleng kilos na nagbigay sa akin ng kakaibang init sa gitna ng aking kaba. Nakadeploy ang mga tauhan ko at ang mga pulis sa bawat sulok ng event na ito. Salamat, Rafael. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito kung wala ka. Tapat kong sagot. Habang nagpapatuloy ang programa, nakita ko si Doña Remedios at si Adrian na pumasok sa bulwagan. Hindi sila nakaimbita bilang mga panauhin. Pumasok sila gamit ang mga lumang VIP passes na nakuha ni Adrian noong nasa kumpanya pa siya. Mukha silang mga multo, payat maputla at walang bakas ng dating kayabangan. Lumapit sila sa aming mesa. Mariela. Bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito kami para humingi ng tawad. Alam kong wala kaming karapatan, pero please, kausapin mo ang mga nag-iimbestiga. Sabihin mo sa kanilang pilit lang kaming ginamit ni Bianca. Tumingin ako sa kanya. Ngunit bago ako makapagsalita, ang mga ilaw sa buong convention center ay biglang kumukurap-kurap at tuluyang namatay. Ang ingay ng mga tao ay napalitan ng bulong-bulungan na sinusundan ng tunog ng alarma ng sunog. May sunog sa likod, sigaw ng isang boses mula sa direksyon ng kusina ng convention center. Nagsimulang magpanik ang mga tao. Sa gitna ng dilim at ng papalabas na usok, nakita ko ang isang pamilyar na anino na tumatakbo palayo sa main control panel ng gusali. Isang babaeng nakasuot ng maitim na jacket, ngunit ang kanyang mukha ay bahagyang naliwanagan ng emergency lights. Si Bianca. Bianca? Sigaw ko. Hindi ko na naisip ang aking kaligtasan. Hinabol ko siya patungo sa utility corridor ng gusali. Narinig ko ang pagsigaw ni Rafael sa panggalan ko sa aking likuran, ngunit mabilis akong nawala sa kapal ng usok. Nang marating ko ang dulo ng pasilyo, nakita ko si Bianca na sinusubukang buksan ang emergency exit na naka-chain lock. Sa kanyang paanan ay ang isang bukas na canister ng gas at isang lighter. Diyan ka lang, Mariela. Sigaw ni Bianca nang makita niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan at kawalan ng pag-asa. Kung hindi mapapasa akin ang kasaamian, walang makikinabang nito. Sisirain ko ang lahat ng pinaghirapan mo. Tapos na ang laro, Bianca? Sabi ko pilit pinapanatili ang aking sarili na maging kalmado kahit na ang usok ay nagsisimula ng sumikip sa aking bag. Naka-broadcast ng live ang buong event na ito. Ang mga security cameras sa labas ay nakuna ng pagpasok mo. Wala ka nang matatakasan. Hindi ako makukulong dahil sa'yo. Sigaw niya sabay bato ng canister ng gas sa direksyon ko at sinubukang sindihan ng lighter. Bago pa man niya magawa iyon, isang malakas na tulak ang narinig ko mula sa likod. Si Adrian. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, sumulpot siya mula sa usok at tinaluhong si Bianca dahilan upang mabitawan nito ang lighter. Nagpambulo ang dalawa sa sahig habang ang usok ay lalong kumakapal. Mariela, lumabas ka na rito, sigaw ni Adrian habang pilit na pinipigilan si Bianca. Ngunit ang apoy mula sa katabing silid ay mabilis na kumalat na humarang sa daan palabas. Sa gilid ko, nakita ko si Doña Remedios na nakahandusay sa sahig walang malay dahil sa paglanghap ng usok. Hindi ko siya pwedeng iwan. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin, ang aking puso ay hindi kayang mag-iwan ng isang taong nag-aagaw buhay. Inakay ko si Doña Remedios, pilit siyang binuhat palabas sa pasilyo gamit ang natitira kong lakas. Sa labas ng emergency exit, sinalubong kami ni Rafael at ng mga bumbero. Agad nilang kinuha si Doña Remedios mula sa aking mga kamay. Napaluhod ako sa simento humihinga ng malalim ng sariwang hangin habang ang si Rafael ay mahigpit akong niyakap. Diyos ko, Mariela. Akala ko nawala ka na sa akin. Bulong niya ang kanyang boses ay basag sa takot at pag-aalala. Sa likod namin lumabas sa mga bumbero bitbit si Bianca
na nakaposas na kasunod si Adrian na may mga sugat at paso sa braso. Na magtama ang paningin namin ni Adrian, tumanggo siya ng bahagya isang pagtanggap na sa wakas nagawa niya ang isang tamang desisyon kahit nahuli na ang lahat. Ang apoy ay tuluyang naapula, ngunit ang gabi ay nag-iwan ng isang malinaw na katotohanan. Ang kasamaan at kasakiman ay palaging matutupok ng sarili nitong apoy. Ang silid hukuman sa Quezon City Regional Trial Court ay tahimik, ngunit puno ng bigat ng nadaang mga buwan. Nakaupo ako sa tabi ni Rafael, suot ang aking pinakapormal na kasuotan. Sa tapat namin sa panig ng mga nasasaktal, nakaupo si Bianca Salazar. Wala na ang kanyang mamahaling blazer at sunglasses. Suot na niya ang kulay kahel na damit ng mga preso. Ang kanyang buhok ay nakatali ng simple at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig, walang bahid ng dating tapang at kayabangan. Sa tabi niya ay si Adrian na bagamat hindi kasama sa kasong arson, ay nahaharap naman sa mga kasong estafa, qualified theft at cyber financial forgery. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakikinig sa pagbasa ng hatol ng hukom. Sa likod nakaupo si Doña Remedios sa isang wheelchair, tahimik na umiiyak. Matapos ang sunog sa convention center kung saan iniligtas ko ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan ay mabilis na humina. Ngunit ang mas malaking sugat sa kanya ay ang pagbagsak ng kanilang pangalan sa harap ng lipunan na dati niyang pinaghaharian. In view of the overwhelming evidence presented by the prosecution, panimula ng hukom ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, including the CCTV footages, bank transaction records, and forensic digital evidence, this court finds the defendant, Bianca Salazar, guilty beyond reasonable doubt of the crimes of attempted arson, bank fraud, and qualified estafa. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Bianca. Walang luha sa kanyang mga mata kundi isang malamig na tanggap ng kanyang kapalaran. Siya ay hinatulan ng pagkakakulong ng hanggang 20 taon. For the defendant, Adrian Villanueva, pagpapatuloy ng hukom, for the charges of forgery and cyber financial forgery, the court finds him guilty of violating the Cybercrime Prevention Act. He is hereby sentenced to a minimum of 6 years of imprisonment. Yumuko si Adrian ng kanyang mga balikat ay nayanig sa pag-iyak. Lumapit ang mga pulis para lagyan siya ng posas. Bago siya tuluyang ilabas ng silid hukuman, tumingin siya sa akin. Walang galit sa kanyang mga mata kundi isang malalim na pagsisisi. Mariela, patawad! Mahina niyang bulong habang dumadaan sa tapat ko. Hindi ako sumagot, ngunit tumango ako ng bahagya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbura sa mga pagkakamali. Ito ay nangangahulugan lamang na pinipili ko ng palayain ang aking sarili mula sa galit na nag-ugnay sa aming dalawa sa loob ng maraming taon. Nang matapos ang pagdinig, lumapit sa akin si Doña Remedios, pilit na itinulak ang kanyang sariling wheelchair gamit ang nanghihina niyang mga kamay. Mariela. Tawag niya sa akin ang kanyang boses ay nanginginig sa hiya-kahihiyan. Salamat sa pagliligtas mo sa akin nung gabing yon. Hindi ko alam kung paano kita haharapin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo. Tama ka. Ang bawat subo namin ng pagkain ay galing sa iyo, ngunit binaliwala namin ang iyong sakripisyo. Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Tapos na po ang lahat, Doña Remedios. Hindi ko kayo iniligtas para magkaroon kayo ng utang na loob sa akin. Iniligtas ko kayo dahil yon ang tamang gawin. Sana ay mahanap ninyo ang kapayapaan sa inyong buhay. Pinitawan ko ang kanyang kamay at naglakad palabas ng silid hukuman kasama si Rafael. Nang marating namin ang labas ng gusali, sinalubong kami ng init ng araw at ang sariwang hangin ng lungsod. Ang mga mamamahayag ay naghihintay sa labas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na sila iniwasan. Hinarap ko ang mga kamera ng may ngiti.
Ang gustisya ay nakamit na ngayong gabi, hindi lang para sa akin, kundi para sa bawat manggagawa ng kasaamihan na naging biktima ng kasakiman. Ang kumpanya ay magpapatuloy at mas lalo kaming magiging matatag. Naramdaman ko ang hawak ni Rafael sa aking siko, isang banaya. At ngunit matatag na suporta na alam kong hindi na mawawala. Ang bagyo ay tuluyan ng lumipas at ang langit ay unti-unti nang nagpapakita ng kanyang asul na kulay. Ang umaga sa Tagaytay ay binabalot ng manipis na fog at ang simoy ng hangin ay may amoy ng basang lupa at sariwang kape. Nakatayo ako sa balkona ng aking rest house, hawak ang isang tasa ng kapeng barako na nagmumula sa mga lokal na magsasaka na kasosyo na ngayon ng kasaamihan. Ilang buwan na ang lumipas matapos ang huling pagdinig sa korte. Si Bianca ay nagsisimula na sa kanyang mahabang hatol sa Correctional Institution for Women, habang si Adrian ay patuloy na nagbabayad sa kanyang mga pagkakamali sa piitan. Si Doña Remedios naman ay lumipat na sa isang mas maliit at tahimik na tahanan sa probinsya, malayo sa ingay at kahihiyan ng lungsod na dati niyang kinagisans. Ang kasaamihan ay hindi lang basta nakabangon. Ito ay tuluyan ng lumago. Sa tulong ni Pilar, nagbukas kami ng 3 bagong branch sa labas ng Maynila, kabilang ang isa rito sa Tagaytay na overlooking sa Taal Volcano. Ang aming kwento ng pagbangon ay naging inspirasyon sa marami, isang patunay na ang karangalan at tapat na paggawa ay palaging mananaig sa huli. Narinig ko ang mga yabag ng paa mula sa likod ko. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay sapat na. Napakalamig ng umaga para mag-isa ka rito sa labas. Wika ni Rafael habang lumalapit sa akin, bit-bit din ang sarili niyang tasa ng kape. Isinuot niya sa aking mga balikat ang isang makapal na shawl. Salamat, Rafael. Numiti ako sa kanya. Iniisip ko lang kung paano nagbago ang buhay ko sa loob ng 1 taon. Nung gabing pinalayas ako sa mansyon, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko ang pagiging tapat at mapagtiis ko ay isang kahinaan. Uminom si Rafael ng kape at tumingin sa malawak na tanawin ng bulkan sa aming harapan. Ang pagtitiis ay hindi kahinaan, Mariela. Ito ay patunay ng tindi ng iyong pagmamahal at respeto sa iyong mga pangako. Ngunit ang pinakamahalagang natutunan mo ay ang malaman kung kailan dapat ihinto ang pagtitiis para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa iyo. Humarap ako sa kanya, tinitigan ng kanyang mga mata na palaging nagpapakita ng katapatan at respeto, mga bagay na hindi ko kailanman naramdaman kay Adrian. Salamat sa pagtayo sa tabi ko, Rafael. Hindi lang bilang abogado ko, kundi bilang tao na naniwala sa akin noong ako mismo ay nagdududa sa sarili ko. Ibinaba ni Rafael ang kanyang tasa at hinawakan ang aking mga kamay. Ang init ng kanyang palad ay tila nagpabura sa lahat ng lamig na iniwan ng aking nakaraan. Mariela, noong una kitang makita na kasama si tatay mo, alam ko nang iba ka. May lakas ka na hindi mo lang ipinapakita dahil sa iyong kababaang loob. Ang makita kang malaya, matagumpay at masaya ngayon, iyon ang pinakamalaking panalo ko. Tumingin siya sa akin ng may malalim na kahulugan. Sana sa bagong simula na ito ng iyong buhay, may puwang na rin para sa akin. Hindi na bilang abogado mo, kundi bilang taong kasama mo sa bawat umagang tulad nito. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, isang pakiramdam na matagal ko ng akalang namatay, nakasabay ng aking tiwala. Ngunit sa pagkakataong ito, alam kong ligtas ako. Alam kong ang taong nasa harap ko ay hindi ako gagamitin, kundi aalagaan at rerespetuhin ang aking pagkatao. May puwang ka palagi, Rafael. Bulong ko habang sumasandal sa kanyang balikat. Habang pinapanood namin ang unti-unting pagbura ng fog sa Bulkang Taal at ang pagsikat ng gintong liwanag ng araw, nalaman kong sa wakas ay nahanap ko na ang aking tunay na tahanan. Hindi ito isang mansyon na gawa sa semento at puno ng kasinungalingan, kundi isang buhay na puno ng katapatan, kapayapaan at tunay na pagmamahal.
Ang aking paglalakbay ay hindi naging madali, ngunit sa bawat sugat na aking tinamo ay may tumubong bagong lakas. Ngayon ako si Mariela de Vera, isang babaeng may marangal na karera, may malayang puso at may bagong simula na walang sinuman ang makakakuha muli.